Ano ho ba yung naging resulta ng pagsusuri niyo sa sulat? It's positive. Si Jacob ang gumawa ng sulat. Ang balita. Ayos na, bossing. Nagawa na ni Doc yung inutos nyo. Wawa naman yung matanda. Sigurado ako na hindi niya matatanggap na talagang iniwan na siya ng mahal niyang apo. Bakit kaya siya nasa dyaryo? Tsaka, bakit nakalagay missing? Missing? Ibig sabihin nawawala. Napagod na siya sa sitwasyon namin. O kaya napagod na siya sa akin. Baka naman may ibang dahilan. Kagaya ng ano. Baka may kumuha sa kanya. Sandra. Ginagawa na namin ang lahat para mahanap ang anak niyo, Mrs. Hindi naman ho yun ang ipinunta ko dito. Nandito ho ako para i-report ang ama ng anak ko, si Jacob Monterreal. Bakit? Pati siya nawawala na rin? Umalis ho kasi siya at nag-iwan lang ng sulat sa amin. Gusto ko lang makasiguro na ligtas siya at walang ibang kumidnap sa kanya. Do you have anybody in mind na pwedeng gumawa nun sa kanya? Sandra? Sandra? Totoo ba na pinadyaryo mo pa yung pagkawala ni Jacob? Opo, Lola. Umaasa po kasi ako na mas mapapabilis ang paghahanap sa kanya dahil doon. Bakit iyan? Di ba sapat yung pamamaalam na ginawa niya sa sulat? Lola, alam ko po na masakit ang ginawa sa atin ni Jacob. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko na siya mahal. Kaya hindi po ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung anong kalagayan niya. Ana? Ana? May bisita ka. Sino? Ana, I came as soon as I heard the news. Nawawala raw si Jacob. Bakit pa? Para makita mong pagdurusa ko? Ana, gusto ko lamang namang makatulong. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung talagang sincero ka dyan sa mga sinasabi mo, bakit dinimanda niyo pa ito si Sandra sa isang kasalanan na wala naman talaga siyang ginawa? Dahil nawalan din ako ng apo. Alam ko kung ano nararamdaman mo, Ana. At ikaw naman, dapat naiintindihan mo rin kung anong pinanggagalingan ko. Wala akong dapat naiintindihin dyan sa sitwasyon mo. Kung nagpunta ka rito para manumbat, hay, makakalis ka na. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Malis ka! Oh. Enrique, sige na, umalis ka na muna. Anong balita sa pagkawala ni Jacob? Yun, bossing. Basta na lang daw umalis eh. Basta na lang umalis. Basta na lang iniwan si Sandra? Ganun na nga po nangyari. Bakit naman niya iiwan si Sandra? Sabi sa lugar nila, natuluyan na raw. Kaya yun, mukha yatang nabaliw. Kaya iniwan niya na si Sandra. Wala talagang kwenta yung gagawin yan eh. O di bali, pabor naman sa akin yan eh. Mas magkakaroon ako ng pagkakataong makuha yung loob ni Sandra. Hayop ka! Hayop ka! Pakawalan mo ako dito! Sandali, huminahon ka! Huminahon ka! Kahit na anong gawin mo, hindi ako sasama sa'yo. Napakasama mo si Leon! Pakawalan mo ako dito! Sandali lang, huminahon ka! Gusto lang kitang makausap. Ano bang pag-uusapan natin, ha? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, hayop ka! Hayop ka! Sana ikaw na lang nawala. Sana ikaw na lang nawala. Dahil nandito ako para sa'yo, Sandra. Nawala. Nandito ako para
para sa'yo dahil mahal na mahal kita. Nasaan si Jacob? Sandra, sandali. Wala akong kinalaman sa pagkawala ni Jacob. Sa tingin mo ba maniniwala na lang ako sa'yo ng ganun-ganun na lang? Dahil yun lang totoo! Hindi ko kinuha si Jacob. Kung nawala man siya, siguro iniwan ka niya. Dahil wala siyang kwenta, hindi kanya kayang ipaglaban. Hindi totoo yan. Hindi magagawa sa akin yun ni Jacob. Ano lang nangyari, hindi ba? Sandra, iniwan ka na niya. Pabayaan mo na siya. Hindi. Mahal ako ni Jacob. Mahal ako ni Jacob. Oo, pero hindi kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Sandra, ako na lang mahalin mo. Sandra, ako na lang mahalin mo. Sisiguraduhin ko munang mabubulok ka sa kulungan bago mangyari yun. Hayop ka! Sandra, Hayop ka sandali lang. Makinig ka muna sa akin. Sandra, handa akong magbago para sa'yo. Kaya kita nila rito para makausap ka. Para sabihin ko sa'yo kung ano mga plano ko. Sandra, bakit di tayo magsimula ulit? Yung gaya ng dati, kasama si Michelle, tsaka yung anak mo si Jennifer. Oo, tutulungan kitang hanapin si Jennifer. O kahit maubos lahat ng pera ko, mahalin mo lang ulit ako, Sandra. Wala akong paniniwalaan sa bawat sasabihin mo. Sandra, ipinapangako ko sa'yo. Patutunayan ko sa'yo lahat. Sige na, tigil mo dyan. Pinapangako ko sa'yo, hanapin ko yung anak mo. At babalikan kita, Sandra. Sige na, bumaba ka na. Ma, ano tong news na nawawala daw si Jacob? So, edi mabuti nga. Mabuti nga para dyan sa Ana Monterreal na yan. Nawala na sa kanya si Jennifer. Ngayon naman, ang apo niyang si Jacob. Oh, bakit parang hindi ka natutuwa? Ma, naiisip ko lang si Jennifer. Naawa ko sa kanya eh. Ama pa rin niya si Jacob. So what's the problem? Jennifer's better off with, with us than with those people. Kahit pa. Look, Kate. Alam ko magaan ang loob mo dyan sa batang yan. We all care for her. Pero hindi ito ang tamang panahon para maging malambot ka. Ma, hindi ko naman sinasabi na sabihin natin sa kanya lahat ng totoo eh. Ang gusto ko lang sana, malaman niya na wala na si Jacob. Dahil naging magkaibigan naman sila eh. Naging close sila sa isa't isa. So karapatan ni Jennifer na malaman na wala na si Jacob. Alam ko na pong totoo. Alam ko pong nawawala si Tito Jacob. Halika nga rito. Ano pang alam mo, Jennifer? Ano pa yung narinig mo na usap-usapan namin ng Mami Kate mo? Yun lang po yung nawawala po si Tito Jacob at kailangan niyo pong sabihin sa akin. Pero alam ko na po, nakita ko po sa dyaryo. Mami, nasaan na po ba si Tito Jacob? Wala pa kasing nakakaalam eh. Tsaka hindi pa talaga natin alam yung detalye.
May sakit po kasi si Tito Jacob. Di kaya naligaw siya? Kawawa naman siya. Aba naku, problema na nila yun, Apo, di ba? Love ko din po siya, Lola. Kasi nung nandun po ako sa kanila, para ko na po siyang tatay. Inalagaan niya po ako na parang anak. Sana po hanap siya nila Aling Sandra at Lola Ana. At sana walang masamang mangyari sa kanya. Alam na ba ni Jennifer? Paano mo malalaman? Ayaw mong sabihin sa amin kung nasaan yung bata. Claire, kung alam ko kung nasaan si Jennifer, bakit hindi ko sasabihin? O sige. O tama kayo. O, malaking kasalanan ko. Dahil pinagkait ko si Jennifer kay Jacob at Sandra. Pero paano kung bumalik si Jennifer? Tapos hindi pa rin nakikita si Jacob. Kawawa naman si Jennifer. Hindi ba lang niya nakita yung nakasama yung totoo niyang ama? Sana lang mapatawad ako ni Sandra. Sana mapatawad ako ng anak ko. Ay, nako. Mabuti hindi ka nakuha ni Simeon. At hindi ka napilitang sumama sa kanya. Lola, yun nga ho yung pinagtataka ko eh. Kung bakit hindi sinamantala ni Simeon yung pagkakataon, kung alam naman niya na pwede niya na akong dukutin kanina. Baka may pinaplano ng masama yung tao na yun. Hindi kaya siya rin na may kagagawa ng pagkawala ni Jacob? Tinanong ko po siya, Lola, pero ang sabi na sa akin, wala daw talaga siyang kinalaman sa pagkawala ni Jacob. Paano naman tayo nakakasiguro? Nagsasabi siya ng totoo. Meron pa ho siyang isang sinabi sa akin. Ha? Ano? Anong sinabi sa'yo? Ipinapangako daw ho niya na gagawin niya ang lahat para maibalik sa akin si Jennifer. Para makuha ko ulit ang anak ko. Naku. Naniwala ka naman doon sa walang yan yon. Ay, naku. Juan. Ayoko na hong umasa. At ayoko na rin panghawakan kung ano man yung pangako na yon. Basta gusto ko na lang makuha ulit ang anak ko. Gusto ko lang makuha ulit si Jennifer. Si Simeon, gagawin niya yun para sa'yo? Pwede ba huwag ka masyadong magtiwala sa tao na yun, ha? Kahit sabihin pa niya sa'yo o aminin niya kung gaano ka pa niya kamahal. Ay, basta ako, duda pa rin ako dyan sa hayop na yan. Kaya di tayo dapat maging makampante. Sigurado ako, tulirong-tuliro na si Lola Ana at si Sandra sa nangyayari. Nagbaad po na nawawala si Jacob. Wala naman reward. Naghihirap na talaga ang mga Monterreal. Wawa naman. Boss, hanggang kailan mo balak pahirapan ng mga yon? Hanggat gusto ko. Hanggat nag-i-enjoy pa ako. Hanggat nakikita kong hindi na sila makagulapay sa paghihinagpis. Ginago kasi nila ako eh. Hindi nila alam. Masamang magalit ang mga kagaya ko. Magdudusa sila ngayon.
Parang excited ka naman ah. Hinihintay pa talaga kita eh. Nasaan po si Mami Sandra? Ang akala ko po susundayin mo na siya. Hindi ko na nagawa eh. Pero bakit? Kasi may naisip na bagong plano si tatay. Hindi na natin kailangan kunin ng sapi ni Nanay Sandra mo. Tay, paano? Gagawa tayo ng kabutihan sa kanya. Liligawan ko ulit yung Nanay Sandra mo. Tutulungan natin siya sa problema niya. Lalo na paghahanap kay Jennifer, oh. Si Jennifer? Bakit kailangan pa hanapin yun? Si Mami Sandra naman kailangan natin, ha? Pero anak, yun ang pinakamadaling paraan para makuha ulit natin ang loob ng Nanay Sandra mo. Basta! Ayoko! Ayoko sa Jennifer na yun! Ako lang dapat maging anak ni Mami Sandra! Ayoko sa kanya! Kasi 7 months na yung baby girl natin. Sandra, hindi mo naman kailangan pagdaanan mag-isa to eh. Please give me another chance. Lola, pwede po ba tayong dumalaw kila Aling Sandra at Lola Ana? Jennifer, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, huwag na huwag mong tatawaging Lola yung Ana na yan? Bakit po ba? Galit po ba kayo sa kanya? Hindi naman. Kaya lang, gusto ko ako lang tatawagin mong Lola. Kasi ako lang naman talaga ang Lola mo, hindi ba? Sige po, Lola. Pero pwede mo po ba dalawin sila? Lalo na po si Aling Sandra. Naalala ko po siya. Naawa po ako sa kanya. Wala na po si Tito Jacob. Tsaka gusto ko po malaman kung nasan po si Tatay Manny para makamusta ko rin po siya. Hindi, Jennifer. Hindi kita mapapagbigyan dyan sa kahilingan mo na yan. Lola, sige na naman po. Jennifer, sinabi ko ng hindi. At pag sinabi kong hindi, hindi. I mean it, ha? Kaya wag mo na i-gate yung gusto mo. Ayoko lang matigas ng ulo.
Nakuusap ko na yung doktor, Philip. Maayos na daw ang lagay mo. Makakalabas ka na daw dito, kuya. Nakakalabas ka ako. Babalik naman ako sa kulungan. Paano kung may umatake uli sa akin? Huwag ka na mag-alala. Nakausap ko na rin yung mga pulis. Nilipat na nila ng ibang kulungan yung umatake sa'yo. Pero hindi pa rin naman nila natutukoy kung sino yung mag-utos, di ba? Wala rin kasi ako maisip kung sino pwedeng gumawa nito sa akin. Hindi kaya si Desmond? Kakausapin ko siya. Claire, huwag na mapahama ka pa. Basta, Daddy, mag-iingat ka. Huwag na huwag mo kong iiwan. Gusto ko makasama pa kita. Pwede na kulungan ka. Ayoko matulad kay Jennifer. Wala na nga si Tito Jacob. Nawalan pa siya ng tatay. Nakakalungkot nga po eh. Hindi pa alam ni Jennifer na si Tito Jacob ang totoo niyang tatay. What's delaying your mom? I don't know, must be the traffic. Oh, here she is. Mother. Hi. Awkward. So, kumusta na yung kaso natin laban kay Sandra? O kaya tang hindi umuusad dito ng gusto, ah? Mother, we're doing everything we can. Ang kaso, mahina talaga yung case laban kay Sandra. We need a little more time to gather our evidences. Well, Stanley, I want to make sure that girl is convicted. Huwag kang mag-alala, Ingrid. Hindi pa rin nagbabago ang paninindigan ko na kailangan maparusahan ang sino mang responsable sa pagkamatay ng apo ko. Wow! I like that. Finally, meron ding isang bagay na napagkakasunduan namin. Don't worry, Mother. Ang susunod na hearing sa Martes, we will be presenting our witnesses and hopefully by then, ang piskal nagbaba na ng resolution. Good. Stanley, siguraduhin mo na mahahatulan ng babaeng yan bago magpasko. That's going to be a perfect Christmas gift to me and to Alan. Sana makausap ko si Aling Sandra para makamusta ko siya. Dito po natin lalagay ang regalo natin para sa Kris Kringle. At kasali po si Jennifer sa palabunutan kahit wala po siya. Ang pangalan niya, Allen. Wala na siya, patay na. Pinabayaan ni Sandra, yung nurse na nag-aalaga sa kanya. Sandra? I find no probable cause to pursue this case in court. That is why ibinabasura ko ang kaso laban kay Sandra Santiago. Ito na ang huling pagkakataon mong muling maranasan na maging ina. Si Daddy Jacob tsaka Tita Sandra, tunay mo magulang Jennifer. Umayos ka, Kate, ha? Kung ayaw mong mawala sa piling mo yung batang yan. Tumawag ulit si Jennifer? Ha? Anong sabi? Nasaan daw siya? Pagkatapos natin mag-shopping, dadaling kita sa masarap na restaurant. Mas gusto ko po makita si Aling Sandra. Jennifer!